Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kinabukasan ay hindi na napigilan ni Mindy ang sarili na bisitahin si Jonas. Hindi pa kasi ito sumasagot sa mga tawag o kahit text messages niya. Kahit alam na kakaunti na lang ang oras na makasamang nobyo at mas makakabuti kung magpatuloy ang ganoon dahil matatapos na rin naman sila ay hindi pa rin niya gustong tapusin ang lahat. Alam niya na nagiging unfair na siya pero gusto pa niyang sumaya. Gusto pa niya makasama ito kahit sandaling panahon na lang. Minsan nang nakarating si Mindy sa unit ni Jonas na nasa isang exclusive condominium building sa Makati. Hindi man ito sinagot kung nasaan ito ay hula niya na naroroon ang nobyo. Doon kasi naglalagay si Jonas kapag nasa Maynila. May mga ilang properties ito sa kalapit lugar ng Maynila pero hindi iyong madalas na naroroon. Hindi naman siya nagkamali dahil nabungaran nga niya sa condo unit si Jonas. Hi! Pinilit ni Mindy na ngumiti kahit hindi nagustuhan ang itsura ng nobyo. Jonas looked wasted. Magulo ang dating palaging nasa ayos na buhok nito at maitim din ang ilalim ng mga mata. Mukhang dinamdam talaga ng nobyo ang pagtanggi niya kahapon. Hi, sagot nito pero may malamig na boses. Pinapasok siya ni Jonas sa loob ng condo unit. Napansin agad niya na may mga bote ng beer doon pero alam niyang bilang doktor ay hindi gusto ng nobyo na sinisira ang atay. Minsan lang yan, sagot agad ni Jonas nang maramdamang magtatanong na siya. You know it hurts. Kailangan kong makalimot kahit papaano. Lumamlam ang mga mata ni Mindy na tumingin sa nobyo. I'm so sorry, Jonas. I'm so sorry. Lumapit siya at akmang yayakapin si Jonas nang lumayo ito sa kanya. Hindi ko maintindihan, Mindy. Alam ko, ako ang may problema, Jonas. Dahil ayaw kong sabihin sa iyo ang totoo. Hindi ko kaya. Ayaw kong lumala pa ito lalo ng gulo at buhayin sa isip ko na imposibleng matupad ang gusto mo. Gusto na sana magpaliwanag ni Mindy pero hindi talaga niya kaya. Ayaw niyang malaman ni Jonas ang lahat ng itinatagong sekreto kahit malapit nang mabuking iyon. Dahil alam niyang mas lalaki pang away nila, mas gugulo pa ang sitwasyon. Malinaw rin naman sa isip niya na malapit na mangyari iyon. Pero gusto niya pang sulitin ang mga sandali na isipin na wala silang problema sa relasyon nila, na hindi sila magkakahiwalay. Mahal na mahal lang talaga niya si Jonas, kaya nagiging ganoon na lang ang takbo ng isip. Ayaw niyang mawalay sa nobyo, pero mahal din niya ang mga magulang. Kailangan niyang tuparin ang mga pangarap nito. May responsibilidad siya na masigit na kailangan gawin kaysa unahin ang sariling damdamin. I love you, Jonas. Hindi pa ba muna sapat iyon? Secure ka naman sa pag-ibig ko, and I promise you, ikaw lang talaga ang mamahalin ko habang buhay. Kahit na ikakasal ako sa iba, mananatili ka sa puso ko. Tumigil si Jonas at humarap sa kanya. Sinulubong nila ang tingin ng isa't isa. Hindi nagtagal ay bumuntong hininga ito. Tanda na sumusuko na. I'm so sorry, umiling si Mindy. No, ako dapat ang nagsasabi niyan. I'm so sorry I hurt you. How can I make it up to you, Jonas? Hinalikan siya nito. Maraming paraan. Keep loving me for one. Pero ang pinakagusto ko talaga sa lahat ay ang hayaan mong ipagmalaki ka. Ang ipakilala kita sa mga kaibigan ko. O hindi kaya ay mailabas ka sa isang pampublikong lugar. Makapag-date ng normal kahit ganoon lang muna, Mindy. Ang huwag kang matakot ay ipakilala ako sa buong mundo bilang boyfriend. Ang kahit minsan ay maging normal na magkarelasyon din tayo. No secrets. No. Pinutol ni Mindy ang pagsasalita ni Jonas nang siya naman ang humalik dito. If so, then your wish is my command. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Jonas kahapon, ay hindi na rin niya ininda iyon ngayon. Hindi man nakuha ang inaasahang sagot mula kay Mindy, ay malamang pagbibigyan siya nito sa matagal na pangarap sa relasyon nila, ay tila naging sapat na sa kanya. Kasalukuyan silang nasa luneta at naglalakad kagaya lang ng mga normal at simpleng tao. Ngiti-ngiti siya na makahugpong ang mga kamay nila na para bang kagaya ng karamihan sa mga kabataang couples na ganoon. Masarap ang pakiramdam ni Jonas na tila nakahalo sila sa karamihan.
Nakasuot sila ni Mindy ng simpleng damit lang, t-shirt, maong pants, at nakatsinelas nga lang siya at ganoon din si Mindy. Nakasuot din si Jonas ng shades at sombrero. Kahit pumayag si Mindy na makipag-date sila ng normal, ayaw naman niyang i-risk din na makilala siya ng mga tao. Tsak na magugulo lang ang date nila at ayaw niya iyon. Sapat na sa kanya basta makagala sila ni Mindy na parang normal na tao sa isang pampublikong lugar. Uy, gusto ko nun. Parang bata na hinila siya ni Mindy papunta sa isang street food stand. Natatawa nagpadala naman siya sa nobya. Mukhang masarap. Manong, magkano po itong kulay orange na bilog? Tanong ni Mindy sa nagtitinda. Sinagot naman ito ng tindero at binigyan ng stick para maitusok ang nobya sa niluluto ng huli. Napakunot ang noo ni Jonas. Hindi mo alam ang tawag dyan? Ha? Tila natuliro pa si Mindy sa tanong niya. Hindi ako kailanman nakakagala ng pagganito. Alam mo naman na strict ang mga magulang ko, hindi ba? Tumangutango si Jonas. Dahil minsan din na dumanas ng hirap, ay alam niya ang tawag doon. Nung nasa ampunan din, ay ginagala naman sila paminsan-minsan ng mga madre. Kaya nakikita niya at alam ang tawag sa mga ganoong pagkain. Pero si Mindy, hindi niya lubos maisip na may ganoong ka-istriktong mga magulang. Oo, may kilala siyang ganoong klase ng mga magulang. Pero paminsan-minsan ay gusto niya magduda. Hindi man madalas na ikinuwento ni Mindy ang pamilya, ay nararamdaman niya na hindi basta-bastang pamilya ito galing. Makikita iyon sa mga kilos nito. Ngunit sa kabila niyon ay nanatiling low profile ang nobya. Sa halip na kumuha ng mataas ang kita na trabaho, ay pinili nito na maging guro. Hindi man nararanasan ng mga kaklase na ginagawa nila ngayon, ay bukas sa loob na tinanggap nito iyon. Kinuha ni Mindy ang stick saka nagsimulang tumusok na kwek-kwek. Pagkatusok nito, nang isa ay tinaas iyon sa kanya at pinakain. Kinain naman niya iyon pero agad din na nailuwa. Dahil hindi nila parehong naalala na mainit pala ang pagkain dahil kakakagaling lang sa kawali. Ow! Oh God, I'm so sorry. Mabilis na wika ni Mindy na nataranta dahil sa nangyari sa kanya. Tumalikod si Jonas at sinubukan na pakalmahin ang sarili mula sa napasong dila. Sinubukan niyang paypayan ang napasong dila. Hindi napigil ang pag-aalala ni Mindy. Lumapit ulit ito sa kanya at tinulungan na hipan gamit ang bibig nito ang napasong dila niya. Tila na takot ito dahil sa nangyari sa kanya. Ikinataba ng puso niya ang pagiging maaalalahanin nito. Pero naging malaro ang isip niya dahil na rin sa nakikitang hitsura ni Mindy ngayon. Nang tigilan niya ang pagpapaypay sa mga labi ay tumigil din ito sa pag-ihip. Di na masakit? Nag-aalala pa rin na tanong nito. Ngumiti na mapanukso si Jonas. Hindi na, halika dito. Wika niya saka hinalikan ang nobya, tutugon sa mga labi. Natuwa siya kung paano nagkaroon ng hugis dila ang mga labi ni Mindy habang hinihipan niya kanina. At nang dahil doon, ay nagkaroon siya ng kagustuhan na maramdaman ang ganoong hitsura ng mga labi nito sa mga labi niya. Hindi naman nabigo si Jonas sa gustong mangyari. Sinagot nga ni Mindy ang halik niya. Kailanman ay hindi niya naisip na magkakaroon sila ng pagkakataon na maging PDA. Paano niya maiisip iyon samantalang palaging patago at sa pribadong lugar lang sila nagkikita? Isama pa na tila nakakahiya rin ang magpakita ng ganoon sa publiko. Pero sa ginagawa nila iyon ngayon, pakiramdam niya ay wala namang masama. Lalo na at iyon ang pinakaunang ginawa nila iyon. He felt free. Thank God, the Philippines is a free country. Bumabawi ka talaga sa akin ha? Ngiting-ngiting wika niya nang matapos ang halik. Pinisil ni Mindy ang ilong niya. Sinusulit ko lang ang mga panahon na kasama kita. Napakunot noon si Jonas. May nararamdaman siyang kakaiba sa tono ng nobyo. Sinusulit? Bakit? Mawawala na ba ako para gamitin mong term na yan? Napansin niya na sandaling natuliro ang mukha ni Mindy. Well, naiisip ko lang na baka malapit ka nang bumalik ulit sa Spain. Hinain ng lungkot ang puso niya. Tama kasi ito. Tinawagan ako ni Mama kahapon. Namimiss na raw niya ako. Isama pa na matatapos na rin ang bakasyon ko sa ospital. Humingi si Jonas na mahigpit na 3 buwan bakasyon sa ospital na pinapasukan sa Spain dahil na rin gusto niya makasama si Mindy. Gusto niya siguruhin lalo ang nararamdaman kaya ginusto niya nasa Pilipinas sa mga oras na iyon. Gusto rin niyang ipahiwatag sana kay Mindy na kaya ginawa iyon ay dahil na rin sa planong pakasalan na ito. Pero dahil nabigo siya, ay nabaliwala rin ang lahat sa kanya. So, kailan ka aalis?
Baka sa makalawa, tumango-tango si Mindy, saka bumalik ulit sa street food stand. Kumuha ito ng panibagong stick at kwek-kwek. Sa pagkakataong iyon, ay hinipan muna nito ang kwek-kwek bago iyon isinubo ulit sa kanya. O ayan, kumain ka ng marami. Wala niyan sa Spain. Natatawa pang sabi nito. Kinurot ni Yampes nito. Nang matapos ito sa pagsubo sa kanya, ay siya naman ang kumuha ng stick at pinakain sa nobya. Naka 50 pesos din sila dahil sa street food na kinain. Pagkatapos kumain, isumakay naman sila ng kalesa at sa pamamagitan niyon ay nilibot ang buong luneta. Sumandig sa dibdib niya si Mindy habang isang kamay niya ay nakaakbay rito habang pinapatakbo ng kutsero sa unahan ang kalesa. I'm going to miss you. Nararamdaman ni Jonas ang tila paninikip ng lalamunan ni Mindy nang sabihin iyon. Napatingin siya sa nobya at nang nakita na may luhang pumapatak sa mga mata nito, madalas na emosyonal ang nobya kapag magkakalayo sila. Ganoon din naman siya, pero iyon ang unang beses na nakita niya itong umiyak. Parang may malaking kamay na pumiga sa puso ni Jonas. Pilit na iniintindi niya si Mindy sa mga kakaibang hiling nito tungkol sa relasyon nila. Dahil malaki rin naman ang pabor na kailangan niyang hilingin, iyon ay ang hindi niya kaya na palagi nasa tabi nito. Mahal niya si Mindy, pero may mga responsibilidad din siya sa Spain at nandoon ang kanyang ina. Kailangan siya ng ina at ang kagustuhan din ng huli na sa bansang sinilangin nito ay magsilbi bilang doktor. Malaki kasi ang utang na loob niya rito. Mindy, pinahid ng daliri nito ang pumatak na luha. I'm sorry, mamimiss lang talaga kita kaya ako nagkakaganito. Niyakap niya ito. It's okay, palagi naman tayo magtatawagan, 'di ba? Mag-a-adjust tayo para sa isa't isa. Magpapagaan niya ng loob nito. Ikaw kasi, kung umuo ka sana sa proposal ko, edi sana pwede na kitang isama pabalik ko. Tumingin sa mukha niya si Mindy. Bakit? Hindi mo ba ako pwede isama sa Spain? Kahit na hindi pa ako pumapayag na magpakasal sa'yo? Umiti siya. Na para bang papayag ka rin na sumama sa akin roon? Bakit hindi mo ko subukan tanungin? Napataas na isang kilay si Jonas. What? Kasama rin ba ito sa pagkonsuelo mo sa akin sa pagtanggi mo ng proposal ko sa'yo? Si Mindy naman ang umiti. Let's see. How much time do I have left, Papa? Kinakabahan at natatakot man, ay nilakasan ni Mindy ang loob niya nang kausapin ng ama pagkatapos ng date nila ni Jonas sa luneta. Mula sa pagbabasa ng libro sa library ng bahay nila, ay tumingin ito sa kanya. Nakakunot ang noo. Time left for what? Kinagat ni Mindy ang ibabang labi. My time? Before I'm officially engaged to Jervy, before I go to hell, tumayo ang papa niya at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang mga balikat niya. You really want to make the most out of your time, don't you? I love Jonas, Papa. Wika niya sa kanaglihas na tingin. Pero kahit ganoon, ay nararamdaman niya ang pagtiim ng mga bagang nito. Pero kailangan mo rin na itatak sa utak mo, ikakasal ka na kay Jervy. You can't commit to someone forever, Mindy. Kailangan kita para sa pangarap ko. Tumangutango siya at pinigilan ang mga luha na nagbabantang lumabas sa mga mata. Hindi po ako nakakalimot, Papa. I love Jonas, but I love you too. I love our family. Magpapakatiwalaan niyo ako na susunod ako sa gusto niyo. But please, I still want to spend my time with him. May oras pa naman ako, di ba? Mayroon pa. Pero pag napag-usapan na namin ni Rainier ang tungkol sa inyong dalawa ni Jervy, nakausap na rin niya sa Jervy at pumayag naman ito. And Jervy adores you. You'll be in good hands, Mindy. But, how much time do I have left, Papa? Gusto ko nang sulitin ang natitira ko pang oras. About 2 weeks, sagot naman ito. The end was really near. Sa isiping iyon, ay gusto nang mapahikbi ni Mindy. Pain started to crawl into her heart. Gusto niyang sulitin ang mga natitirang araw kasama si Jonas. Kaya na magaya ito ma-date man lang siya sa isang papublikong lugar ay pumayag siya. Hindi na rin naman kasi niya kailangan matakot na mahuli ng mga magulang dahil na rin sa matagal na palang alam ng mga ito ang sekretong itinatago. If that's so, then I want to be with Jonas for those remaining 2 weeks. I want to be in Spain with him. Tumingin si Mindy sa papa niya at nakita na nagdilim ang mukha nito sa sinabi niya. Kinabahan siya. Kailanman ay hindi siya pinayagan ng ama na makapag-overnight sa mga kaibigan. Kahit noong nakagraduate na siya, ay nanatili pa rin iyon. Alam niya na malaki ang posibilidad na hindi siya payagan ng ama, lalo na at mahabang bakasyon iyon at out of the country pa. But she wanted to take a chance. Please, Papa,
Just this once, ipinapangako ko naman sa inyo na babalik ako eh. Magpapakasal pa rin po ako kay Jervy. I just want to be with Jonas in his home country. Gusto ko maging masaya siya, maging masaya ako, kahit ito na magiging huli. At pagkatapos ng bakasyon na yon, everything would be over. Pinagkakatiwalaan niyo naman po ako, diba, Papa? Hindi ko pa lang po talaga kaya na magpaalam sa kanya ngayon. Gusto ko pa siyang makasama, kahit sandaling panahon na lang. This vacation is my last straw. Hindi na napigilan ni Mindy ang pagtulo ng mga luha habang sinasabi iyon. Walang problema sa kanya kung magbabakasyon siya sa Spain. Kaya niyang i-risk ang 2 linggo na hindi makakapasok sa trabaho para kay Jonas. Para sa kasiyahan niya, after all, sa ilang taon na pagiging guro, ay ngayon lang siya magkakaroon ng ganoon kahabang bakasyon. Hindi nagsalita ang papa niya. Matagal lang ito na nakatitig sa kanya. Pero nang tumalikod ang ama, nawala na ng pag-asa si Mindy. Bumaba ang balikat niya, tanda ng pagkatalo. Do whatever you want, just don't break the promise you gave me. Take care and be sure to be back after 2 weeks. Sa mga salitang iyon, nagliwanag ang mundo ni Mindy. Bakit ganoon, mga ka-felicidad? Naiinis ako na naaawa kay Mindy. Para kasing sarili lang niya ang iniisip niya. Hay buhay, sana maging tapat siya kay Jonas para alam ng lalaki ang nararapat niyang gawin. Hindi yung basta na lang siya mawawala ng walang paliwanag. Mga ka-felicidad, Sana naman magising si Mindy na hindi lahat ng kagustuhan ng magulang ay masusunod. Paano naman ang kanyang puso? Kaya naman, abangan!